Good morning guys! Today, punta tayo sa Decal Republic para pagpa-dechrome ng ating chrome parts sa Montero. So hopefully, ganyan ang mangyayari. Yung side mirror mo would be black color na gloss, and then yung harap na chrome parts would be like that. So tara, samahan nyo ako. Sana maganda lumabas. At ito na yung resulta niya, oh. So I'll show you kung paano naging ganito ang itsura niya dito sa aking pagpapa-dechrome. Kaya guys, halika, malapit na tayo. Ito na yung Decal Republic sa ibang ilista. Let's go! Okay, let's start. Ang first step is we have to remove yung chrome sa side mirror, no? So, kailangan tanggalin siya para mas madali maikabit. Kasi if it's attached to the car, mahirap siyang lumapat yung sticker. So, we have to remove that. So, kailangan slowly lang, dahan-dahan. So you can remove it. All you need is a screwdriver, and then sisikwatin mo lang siya para matanggal siya. So make sure na hindi magagasgas. Yan ang itsura niya kapag natanggal yung cover, no? Kita yung mga wirings. Then after that, tanggalin naman yung sa left side. So para makabitan natin yung sticker. So yan ang nagiging itsura niya sa loob ng side mirror, no? So okay, first step is pipili tayo ng sticker na gagamitin. In this case, I chose yung glossy kasi gusto ko parang magmukha siyang paint, so that it will blend with the color na black nung Montero. Then kailangan mo magsuot ng gloves para hindi magasgas yung sticker. And then, you use yung heat gun para mainitan ng konti yung surface. At the same time, para pag lagay mo ng sticker, mas magandang kapit. So, the surface should be clean kasi kung hindi siya clean, magkakaroon siya ng bubbles. So, after that, magsusuka tayo ng sticker kung ano yung kasya, and then you cut yung excess. Pagkatapos, tanggalin mo yung backing sa likod para yung adhesive maikapit mo na yun sa surface. So, kailangan maganda yung lapat. Kailangan matyaga yung nagkakabit kasi otherwise, pagka hindi ka matyaga, pangit ka kalalabasan, paulit-ulit ka. Dapat mga expert din ang gumagawa nito, yung may experience talaga. Yan, pinapainitan ng heat gun from time to time para kumapit dun sa surface. Yan. So, using yung hands niya, gamitan naman ng heat gun para mabanat uli at mainitan para mag-expand yung sticker. Then, you repeat the process, painit hanggat lumapat siya, and huwag kang titigil until you get the perfect wrapping. Yan, pagka tama na yung sa likod, pwede mo nang ikapit sa likod. So yan, ganyan lang ang proseso. Hihilahin mo talaga ng banat na banat para kapit na kapit using the heat gun. So, pagka yung perfect na yung kapit niya, pwede mo nang din sa likod, and then ikakat mo ngayon dun sa loob para tama lang yung kapit. Tanggalin mo yung excess na sticker kasi pagka sobra-sobra yan, kakawang dun sa paglalagay niya, kailangan na fit. So ganyan ang itsura nung finished product. Makita mo sa baba may natira pang silver kasi yun na ang pagkakabitan dun sa side mirror. So para siyang
pininturahan, di ba? Maganda yung pagkakagawa. Yan ang itsura nung makakabit. It looks like it's painted. Sa color niya is black. It's not too far from the color. By the way, naabot nga pala kami ng ulan. Mas maganda talaga magpakabit kung mainit ang panahon. Okay, punta naman tayo sa harap. Itong dalawang chrome ang ating babalutan. Ang una kong tinry yung matte, pero hindi ko nagustuhan. Ang ginamit natin is yung gloss. Yan, oh. Yung gloss is mas maganda. It blends well with the gloss color block ng body. So, hindi siya parang lumulutang. So, parang it blends well with the color. Kaya I chose yung gloss. Yun nga pala, hindi mo siya ikakabit ng in one piece. Kailangan may break din yung sticker kasi magkukulubot siya. Kasi naka-curve yung yung chrome na yun eh. So kailangan maingat din at maganda yung pagkakakabit. Normally, ginagamitan yun ng heat gun para lumapit tapos hinihila. And then meron kang cutter to cut yung excess. So, kailangan talaga i-experience din yung gumagawa. At saka, dapat hindi makikita yung dugtungan. Kasi makita mo dun sa bandang baba, merong breakdown eh. Doon natin puputulin yung yung sticker para hindi siya halata na may break. Kasi doon talaga, parang pinaka-natural break niya, doon natin ilalagay para okay yung pagkakakabit sa kanya. So, yan. Medyo natakpan na natin lahat, So, ang challenge ngayon is papaano mo siya palapatin. Na-cover mo na siya. So, dyan papasok yung expertise ng gumagawa. Yung sa mga singit-singit, kailangan na maayos din. Saka ingat din yung paggamit ng cutter kasi baka magasgas yung body, mas malaking problema. Kaya babantayan mo rin yun kasi pag hindi maingat, baka magasgas yung body. So yan, malapit na niyang matapos yung left side. So matagal-tagal din. Actually, yung process will take you mga 2 hours din eh. Kasi nga, mabusisi din. Ito yung sinasabi kong cut dun sa baba. So yun ang natural cut mo. So, yun ang second portion na kakabit mo yun sa baba. Yung naka-horizontal na yun. Yun ang next na talaga mo ng sticker. Okay, patapos na siya. Konti na lang. Ito na lang sa baba na ito. Tanggal, kabit siya kasi nga hindi niya makuha agad ng lapat na lapat. Pero at least nakuha naman niya in the end. Okay. Tapos na tayo sa left, nandito na sa kanan. So, same procedure. Mag-start ka rin sa bandang taas. Then, you use a cutter para makat siya. Yun nga, dapat maingat ka talaga sa pag-cut kasi baka magasgas nga yung body. Expertise talaga ito eh. Dapat magaling yung kamay mo. Otherwise, patay. Yun. Almost there na. Malapit na. Kaunti na lang. Yan, simula ulit siya sa taas, paulit-ulit din niyang kinakapit ng husto na lapat para maganda siyang tingnan. Tapos, using the heat gun again para lumapat ulit. Pagkatapos niyan, lilinisin na nila yan. Kasi minsan may naiiwan ng mga parang adhesive dahil doon sa kamay nila paghawak nila doon sa adhesive. Kaya yan, lilinisan nila ng meron silang panglinis na chemical para kumintab. Pagkatapos nun, makintab na siya, para na siyang pininturahan. Okay na, lumabas. Yan, tuloy-tuloy yung cleaning hanggang sa matapos. Yan, tapos na. Ito na yung final result. So, nagmukha siyang matapang ng konti ang itsura. I retain yung grill na silver para may contrast. Kasi ang team ko is parang semi-formal siya eh.
Kasi kung ibablock ko siya, magiging very very aggressive ang itsura niya. So okay na sa akin yung ganyan. Okay, ito na yung final result. Ang ganda ng pagkakatira, no? It's glossy. It blends well with the black color. Pati yung kanyang side mirror is also glossy. It's like a painted one. So it looks semi-formal. So I retained muna yung sa handle na silver pero pinag-iisipan ko if I will put black sticker on it or not. Yung look na gusto ko is nakuha siya. Luminis ang kanyang itsura at hindi naman siya masyadong matapang ang itsura. Okay, so if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. So until next time, see you again in my next vlog. Bye!